Isang napakainit na umaga sa inyo lahat mga peace at siyempre muli ako nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta at nanonood sa aking mga videos, lalong-lalo na sa mga nag-subscribe dito sa ating channel. So, paalala lang mga peace, bago tayo magsimula, huwag niyong kakalimutan na uminom ng maraming tubig. No? Napakainit ngayon at uso ang heat stroke. Kaya ingat tayo mga peace, no? Kailangan rehydrated tayo palagi. Alright, so, panibagong araw, panibagong tutorial at kaalaman ang i-share ko sa inyo. At ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay yung ating baterya, no? Baterya ng ating mga motor. Yan. So, bakit pa lumulobo yung ating mga baterya? At ano ang dapat nating i-check at gawin para masolusyonan itong ganitong klaseng issue. So, kung interesado kayo, siyempre, stay tuned lang mga peace. Alright mga piso, yun na nga, pag-uusapan natin ay yung paglobo ng bagong battery. Nakabibili lang, no? Siguro, yung mga tipong wala pang isang buwan, wala pang ilang araw, lumulobo na yung battery. Bakit ganun mga peace? So, wag nyo munang palitan, no? Wag muna kayong mag-install ng panibagong battery. Baka naman hindi yung battery ang sira or may sira. I-check nyo muna tong part na to bago tayo maglagay ng panibagong baterya sa ating mga motor. At itong part na to ay ang regulator rectifier. So, sa GPR 250, ganito po ang itsura niya. Ayan. Sa ibang brand or model ng motor ay baka mas maliit or mas malaki, no? Alright. So, ano bang trabaho nito mga peace? So, ang trabaho po ng regulator rectifier ay siya yung nagko-convert, no? Mula sa AC to DC, no? Kasi yung nilalabas na ating stator ay alternating current mga peace. So, i-convert ng ating regulator rectifier to DC or direct current yung kuryente na dadaloy sa ating baterya hanggang sa ating mga electrical components ng ating mga motor. Yan. Pangalawa, siya yung naglilimita ng lakas ng kuryente na papasok dun sa ating baterya. So, kapag hindi na okay itong ating regulator rectifier mga peace, mag-overcharge siya mga peace. Ayan. So, yun yung magiging dahilan kung bakit lobo yung ating mga baterya. So, pakita ko sa inyo yung itsura ng lobong baterya sa mga hindi pa nakakita ng mga peace, no? Sa mga bago. Ganito po ang itsura niya. Yan. Nakikita nyo naman, nakaangat yung kanyang harapan, no? Ayan, no? Para siyang buntis. Okay. So, paano ba na natin malalaman, mga peace, kung okay pa tong ating regulator rectifier or kailangan na natin palitan? So, may tatlong paraan ako na nakita, no? Na pwede kong i-share sa inyo. Unang-una, pwede nyo i-start yung motor nyo, ilagay nyo sa high beam yung inyong ilaw at i-revolution nyo yung inyong motor. Pag pumutok ang inyong mga bombilya, ay overcharging na talaga siya. Pangalawa, pwede kayong gumamit ng test light, no? Ganun din. I-install nyo yung test light sa inyong baterya at kapag yun ay pumutok mga peace, same thing, overcharging. Pangatlo, at ang pinaka okay para sa akin at ina-advise ko, gumamit kayo ng tester. Yan. So kung hindi kayo marunong gumamit ng tester, pwede tayong magpatulong sa marunong gumamit nito. Yan. So meron ako dito mga peace. Hindi nyo na kailangang maglipat-lipat pa, no? Sa ohms, sa DC, sa voltage. Yan. Ito automatic na. Once na
may tinest kayo na isang components, automatic mariread niya agad. No? Hindi nyo na kailangang i-switch yan sa measurement na kailangan nyo. Okay? So, paano ba na natin malalaman na okay pa? Ano ba yung kailangan natin tignan gamit itong tester? So, tara. Pakita ko sa inyo mga piece. Alright mga piso, ito yung baterya natin. Tapos connect ko na yung negative positive na itong tester natin sa negative at positive ng ating baterya. At ito ang reading niya, no? 14.72 sa idle. So good siya mga piece. At kapag ni-revolution natin yan at yan ay lumagpas ng 15, 16, 17, ibig sabihin overcharging na yung ating battery, no? Sobra-sobra na or hindi na nakayang limitahan ng ating regulator rectifier yung kuryenteng dumadaloy dito papuntang baterya natin. At yun ang nagkokos ng paglobo, no? So, i-rev natin mga piece. Ayan, kung makita nyo hanggang 14.90, no? Hindi siya lumalagpas ng 15, 16, 17. So, ibig sabihin, okay na okay yung ating regulator rectifier. So, yun nga mga piece. Nakita nyo naman ganong kadali yung pag-check ng ating mga regulator rectifier gamit yung ating tester, no? So again, kung hindi kayo marunong, pwede kayong magpatulong sa marunong gumamit ng ating mga tester, no? Alright, so paalala lang mga piece, no? Huwag nyo nang gamitin yung mga baterya nyong lumobo na para sa inyong safety, no? Baka yung iba nanghihinayang kasi kabibili lang. Huwag po kayo manghinayang. Mas maganda kung doon tayo sa mas safe kayo, no? Yan. So, sana may natutunan kayo at sana makatulong to sa mga newbie at sa mga mahilig magkalikot ng ating mga motor. At syempre, huwag niyong kakalimutan na i-like, share at subscribe itong ating YouTube channel at kalimbangin yung magaling yung ating notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos na ilalabas ko. So, as always mga peace, stay safe, ride safe, and peace out.